Inihayag ng Iran kahapon na malakas umano ang Amerika dahil sa dami ng mga kagamitang pandigma nito at karanasan sa labanan. Ngunit mahina pa rin umano sa diskarte ang Amerika kaya tinalo nila ito. Muli namang nagbabala si US President Donald Trump sa Iran na muli nitong wawasakin ng Iran kapag tumanggi ito sa pangalawang round ng pag-uusap sa Pakistan. Habang isang cargo vessel naman ng Iran ang hindi sumunod sa utos ng US forces habang nagpapatupad ito ng blockade, kaya't matapos ang ilang mga babala, abay gumamit na ng main gun ng American destroyer at tinarget ang propulsion system ng Iranian cargo vessel upang mapahinto at saka ito inakyat ng US Marine Corps. Sa update sa patuloy na tensyon sa rehiyon, matapos punahin ng China ang patuloy na military exercise ng Pilipinas at Amerika, pati na rin ang muling pagpapalakas ng Japan sa mga puwersang militar nito, abay sunod naman itong pinuna ang Indonesia. Ayon kay Go Jakun, tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayan Panlabas ng China, na huwag umanong gawing susunod na entablado ng Amerika ang Timog Silangang Asya. Ani Go, anumang kooperasyon sa depensa ng Indonesia at Amerika ay hindi dapat umanon makapinsala sa mga ikatlong partido o katatagan ng rehiyon dahil sa posibleng pag-deploy nito ng mga puwersa sa paligid ng China. Dagdag pa nito ay nanunood ang China at hindi sila tatahimik. Yan ay kasunod ng anunsyo ni na Secretary of War Pete Hegseth at Indonesian Defense Minister Jafri Syamsuddin ng pag-angat ng bilateral na ugnayan sa depensa patungo sa isang major defense cooperation partnership, isang bagong balangkas upang mapalakas ang modernisasyon ng militar, magkasanib na pagsasanay, mga ehersisyo at operational cooperation sa Indo-Pacific. At sa update naman sa patuloy na tumataas na tensyon sa Middle East, ngayong matatapos na ang 2 linggong ceasefire sa pagitan ng Iran, Israel at Amerika, ay naghahanda na ang magkabilaang panig para sa muling pag-uusap ng Iran at Amerika upang matapos na ang gulong ito. At bago ang nakatakdang pag-uusap, abay nauna nang nagbabala kahapon si US President Donald Trump. Mahaba ang mensahe ni Trump pero ilan sa mga malaman na sinabi nito, nagpasya ang Iran na magpaputok ng mga bala kahapon sa Strait of Hormuz. Isa itong ganap na paglabag sa ating kasunduan na tigil putukan. Marami ang nakatutok sa isang barko ng Pransya at isang freighter mula sa United Kingdom. Pupunta ang aking mga kinatawan sa Islamabad sa Pakistan bukas ng gabi para sa negosasyon. Nalulugi ang Iran ng $500 million kada araw, ngunit walang nawawala sa Estados Unidos. Nag-aalok kami ng isang patas na deal. Kung hindi nila ito tatanggapin, ay wawasakin ng Amerika ang bawat power plant at bawat tulay sa Iran. Wala na si Mr. Nice Guy, panahon na para wasakin ang killing machine ng Iran. Pero ang tugon naman dyan ng Parliament Speaker ng Iran na si Ghalibaf, hindi tayo mas malakas na militar kaysa sa Amerika. Malinaw na mas marami silang pera, kagamitan, at mapagkukunan, at dahil napakaraming agresyon na ang kanilang isinagawa sa buong mundo, mas marami rin silang karanasan kaysa sa atin. Ang rehimeng Zionista, na siyang lingkod at ahente ng Amerika sa rehiyon, ay nagtataglay din ng mataas na kapangyarihan. Nakipaglaban tayo sa isang asimetrikong digmaan sa paraang, sa ating sariling disenyo at kahandaan, na itulak natin ang kaaway paatros. Ang kaaway ay may pera at mapagkukunan ngunit hindi kumilos ng tama sa disenyo, nagkakamali sila sa mga estratehikong desisyon, mali sila tungkol sa ating mga tao, tulad ng mali nila sa kanilang disenyo ng militar. Inaangkin ng gobyerno ng Estados Unidos na mahalaga dito ang America First, ngunit sa pagsasagawa ay ipinakita nito na ang Israel ang una para dito, dahil gumagawa ito ng mga desisyon batay sa maling impormasyon mula sa Israel. Noong nakaraang araw lamang ay nagsanay ang mga US Marines bilang paghahanda sa ipapatupad nilang pag-agaw sa mga oil tanker ng Iran kapag tumanggi ang Iran sa mga key points ng Amerika o sa mga proposed na kasunduan. Bukod pa dyan, dahil marami din umanong mga tanker ng Iran ang nagtatangkang pumasok o lumabas sa Gulpo. Sa ngayon, ayon sa report ng US CENTCOM ay umabot na sa 25 oil tanker at cargo ng Iran ang nagtangkang tumawid
malapit sa Gulpo, ngunit agad itong binabalaan ng US forces at sumusunod naman sila sa mga utos. Ngunit sa unang pagkakataon kahapon mga kabayan, habang ipinapatupad ng puwersa ng Amerika ang blockade sa dagat ng Arabia, abay isang barkong pangkargamento na may bandila ng Iran ang nagtangkang maglayag patungo sa isang daungan ng Iran. Ngunit mabilis na kumilos ang guided missile destroyer ng Amerika na USS Provence upang harangin ang Iranian cargo vessel na MV Tuska. Ayon pa sa report ng CENTCOM, habang dumadaan ito sa hilagang dagat ng Arabian sa bilis na 70 knots patungo ng Bandar Abbas sa Iran. Ang Bandar Abbas mga kabayan ay ito yung nasa bahagi ng Strait of Hormuz. Dito ay naglabas umano ang mga puwersa ng Amerika ng maraming babala at ipinaalam sa barkong may bandila ng Iran na lumalabag ito sa kanilang blockade. Matapos mabigo ang mga tripulante ng MV Tuska na sumunod sa paulit-ulit na mga babala ng Amerika sa loob ng 6 na oras, huling babala na ng US forces sa barko na mapipilitan na itong gumamit ng puwersa kung hindi umano ito hihinto. Ngunit naging matigas pa rin ang MV Tuska at nagtuloy-tuloy ito, kaya't dito na nagdesisyon ang US forces na targetin ang propulsion system ng barko gamit ang MK-45 main gun nito. Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay, we gave the flare. Now we're getting be ready. Ito yung ginamit na armas mga kabayan ng USS Provence upang butasin ang propulsion system ng barko na para itong sinlaki ng tangke. Ganito kalaki ang butas ng baril nito at ganito naman kalaki ang bala nito. Tila inakala ng nasabing Iranian cargo vessel na hindi seryoso ang Amerika sa mga babala nito at nagpumilit itong hamunin ang mga babala ng US forces, pero nagkamali sila ng inakala. Hindi pa inilabas sa mga larawan ng tama ng barko, pero ayon sa report ay butas-butas umano ang gilid na bahagi ng barko pati na ang bahagi ng engine room nito. At kalaunan mga kabayan, gabi na nang sumampa sa barko na MV Tuska ang mga US Marine Corps mula sa 31st Marine Expeditionary Unit. Sa ngayon ay nananatili na sa kustodiya ng Amerika ang mga crew at sirang barko.